Pagbukas ko sa CCTV, abay sinom ko kaagad tong niluluto ni kasambahay. Dahil unang tingin pa lang dito, abay pagkasarap naman talaga. Tawag nga ni kasambahay, isang luto na to ay adobo sa palayok na pinatuyuan. Tingin pa lang, parang yung karne ay humihiwalay na sa buto. Kaya naman habang hinahalo-halo to ni kasambahay, parang nakakaramdam na rin ako ng gutom. Ibig ko bang tikman na? Maya-maya, kinuha ni kasambahay yung mga sibuyas na kinamay-kamay niya. At isang katutak atang sibuyas ang nilagay ni kasambahay. Sigurado na to, hawak na ni kasambahay yung sandok. Hindi yan maaalis kay kasambahay. Kailangan tikman talaga ni kasambahay yung niluluto niya. Alam niya na may CCTV rito, pero titikman talaga ni kasambahay yan ang malapitan. Kuwari mong nang-aasar pa, nakatingin pa sa CCTV. Yung kasambahay lang talaga ang ganito. Hindi lang tikiman ang ginawa dyan ni kasambahay at mahaba tong bidyong to. Hindi ko rin talaga to pinas forward para kitang-kita yung iba pang gagawin ni kasambahay dito sa kusina. Ayan, pinatay na ni kasambahay yung apoy ng kalan. Ayan, kitang-kita sa CCTV, nilagay niya muna sa may platito. Kinuha na yung takip ng palayok habang hawak-hawak niya yung sandok. Akala ko nga ay babalik ulit ni kasambahay dito sa may palayok. Mukhang sarap na sarap talaga si kasambahay dahil nga yung sandok, inihimod-himod niya pa. Ayan, kinuha yung sangkalan at ganyan lang, hindi hinugasan, binalik na sa lagayan. Ayan, kinuha yung kanin lamig. Naramdaman niyang may paparating. Ayan, nagmadali talaga na pinakaipan ni kasambahay yung isang hiwang ulam na kinuha niya. Alam mo talaga pinagdadamot. So yun nga, pagkatapos ihatid ng inyong kasambahay si Zainab sa school, habang naglalakad pa uwi, ramdam talaga ng inyong kasambahay na nagkukrok-krok-krok yung sikmura. Krok-krok talaga. Pagkapasok ng inyong kasambahay sa bahay, diretso na agad sa kusina para iinit tong laing. Ito nga pala ay ulam namin kagabi, kaya naman iinit natin to. Bakit kasi sa tuwing umaga hindi makaiwas-iwas ang inyong kasambahay na mag-almusal? Kaya ayan tuloy, tiyan ng inyong kasambahay laging butsyog. Hindi na talaga natin to maiiwasan. Aminin nyo man sa hindi, ganito din kayo kay kasambahay na laging sinasabi kapag masarap ang ulam, bukas na lang ang diet. Bago ang lahat ay magsikain nga muna tayo or mag-almusal. Sabayan nyo na ang inyong kasambahay. Tama ito si Miss Bago na nangungulit lang. Ito nga pala nga almusalin kasambahay. Ay na may alimangong bato kung tawagin. Ito ang tawag nito sa amin sa Bisaya ay kamroy. Para lalong sumarap to, nilagyan nga aing na dinggit. Naman ito si kasambahay sa sobrang sarap ay pati yung mga daliri, hinihimod. Pasensyahan nyo na nga ang inyong kasambahay dahil ganito talaga kumain to. Kahit nga nakinukulit-kulit yan ni Miss Bago, hindi pa rin nagpapatinag si kasambahay sa pagkain niya. Bay halatang halata naman na ayaw magpasalo. Maganda rin talaga na mag-aalmusal sa umaga. Kahit mabigat yung mga trabaho natin, di agad basta-basta manghihina yung katawang lupa natin. Pagkatapos nga kumain dito ng inyong kasambahay, a-arrange niya yung mga kaldero dito sa may ilalim ng lababo. Dahil nung nag-New Year, basta hugot na lang dyan. Kaya naman ito si kasambahay, i-arrange niya. Para naman kahit nakatago dyan, ay nakaayos yung mga kaldero. Dahil ito pa man din yung ayaw ni kasambahay na dali-saliwa yung mga kaldero dito. Pinaglalabas na nga rin ni kasambahay yung mga bote na hindi na kailangan dyan. At ito mga lagayan ng ulam, ibabalik na doon sa may taas ng cabinet. Dahil hindi po pwede to dito sa may ilalim ng lababo. Kakaroon lang ng kalawang at sayang naman. Sagutin ko nga dito yung nag-comment sa akin kung bakit kasambahay yung pinili kong content. Kaya kasambahay yung pinili kong content dahil gusto ko lang. Charot lang. So, ito na nga. Kaya kasambahay yung pinili kong content dahil para maiba naman. Para makapagbigay din ako paalala sa mga employer na mababait. Para kapag kumuha sila ng kasambahay, alamin muna nila kung talagang mapagkakatiwalaan ba. Para sa huli, hindi sila magsisisi sa kinukuha nilang kasambahay. Tungkol naman sa CCTV, alam ko yung mga ibang kasambahay ayaw ng CCTV. Kasi syempre, makikita yung mga ginagawa nilang mali. Pero hindi ko naman nilalahat yung mga kasambahay ha. Marami talagang kasambahay at 100
100% ang kasambahay na mapagkakatiwalaan. Kung ako tatanungin, mas gugustuhin ko na may CCTV. Halimbawa, kung may nawawala or may manloob man sa loob ng bahay, kikita agad sa CCTV. Hindi ka mapagbibintangan dahil makikita sa CCTV kung sino talaga yung totoong gumawa or sinong totoong kumuha. So, nasa panahon natin ngayon, kahit nga na may CCTV, napapasok pa rin yung loob ng bahay, di ba? Aminin. Kaya sa mga basher ko dyan, pasensya na kayo kung kasambahay or may CCTV yung mga content ko. Ito kasi yung binigay sa akin ni Direk na line eh. Artistahin lang ang peg. Kaya naman bato-bato sa langit, ang tamaan ay huwag magagalit. Ito na nga muna tayo sa mga nilalabahan ni kasambahay. Yung mga nilalabahan ni kasambahay ay mga underwear muna at mga bralette. Dahil mula nung Pasko at bagong taon talaga naman natambak yung labahin ni kasambahay. At ata ng underwear ay nasa labahin na, kaya inuna muna to ni kasambahay. Sabi nga dyan ni kasambahay, pwede naman daw yung katsa na lang yung gawing underwear eh. Teknik nga dito ni kasambahay sa paglalaban ng mga underwear, binabad niya muna at isa-isa nilagyan ng kloro. Pagkatapos isinalang niya na nga sa washing, lagyan niya ng isang buong powder. Pagkatapos nun, sampay na agad. Dito na lang tong bidyong to, paki-comment kung tiga saan ka para malaman ko kung saan nakarating tong bidyong to. Thank you for watching at paki-share na din.